Sino nga ba si Linda Walker and bakit dapat may pakialam akong nakascore siya ng 179? Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, hindi nawawala yung pangalan niya sa comment section ko eh. So ayun, na-curious ako. Disclaimer lang, hindi ko pa napapanood yung mismong series pero may nabasa akong article and so, ayun na lang yung ikakwento ko. Si Linda Walker ay nanggaling at bida sa isang Chinese vertical drama kung saan lagi nga itong pinapanood ng mga nanay natin. Alam mo yung tipong habang pinapanood pa nila to, nakatodo pa yung volume. Ito na nga ang series na The Heiress Won with Brains na sobrang trending nga online. Even yung story and premise nito, hindi na ako nagulat na sumikat dito yan sa atin eh. Kasi alam mo yon, ganito rin yung kwento ng mga teleserye natin eh. Hirap na inaapi, tapos magiging mayaman, tapos maghihiganti. O diba, ilang beses natin napanood yan eh. Ito na nga si Linda Walker na isang matalinong estudyante na merong IQ na 180. Nakatira siya sa probinsya kung saan mahirap nga yung buhay nila pero ang hindi niya alam, mayaman pala talaga yung tunay niyang pamilya. Tik na yung Pilipinas na Pilipinas eh. Mara Clara yarn. Yaman pala yung tunay niyang pamilya kasi apparently nung baby pa lang siya doon sa ospital, napagpalit nga siya sa isang baby na galing sa mahirap na pamilya. Alam mo pinagtataka ko sa ganyang trope, bakit laging nagkakapalit yung mga babies na mga mayayaman tsaka mahirap sa ospital eh? Kasi in the first place, kadalasan, magkaiba naman yung pinupuntahang ospital ng mga mahihirap tsaka mayayaman eh. Totoo lang tayo, yung iba nga clinic lang o kumadrona eh, yung mga ospital naka St. Luke's, ganun. Kala mo yon, bakit laging may lugi? Bakit hindi magkapalit yung baby ng mayaman sa mayaman, yung mahirap sa mahirap? Bakit laging may lugi? Ayun na nga, nung 18 years old na nga itong si Linda, nalaman nga niyang hindi pala niya tunay na pamilya, yung mahirap nga niyang pamilya. Nagtagal, nakilala nga rin niya yung tunay niyang pamilya, kaya naman kinuha nga siya nito at dun na nga siya tumira sa tunay nga niyang pamilya ng mga mayayaman. Ito na nga niya makikilala si Nancy na yung babaeng nakapalitan niya na napamahal na nga sa tunay niyang mga magulang. So ayun na nga, dito na nga sila nag-aral sa iisang school and dito na nga sila nagsimulang magbangayan. Dito sa sim school din na ito mangyayari nga yung iconic moment nga ni Linda kung saan nakascore siya ng 179 sa isang mock exam. Ano may mock exam na yan? Hindi lang niya naipasa eh. Siya talaga yung may pinakamataas na score ever doon sa exam na yon. Kaya naman yung mga tao sa paligid niya iniisip na genius nga itong si Linda. Siyempre, hindi nga sapat yung pagiging matalino para hindi ka nga mabuli sa school. Kaya naman, dito nga inaapi si Linda ng mga kaklase niya. Siyempre, dahil nga matalino siya, dito nga niya gagamitin yung utak niya or katalinuhan niya para nga hindi nga siya mabuli. Siyang si Jimmy Neutron ganon, ginagamitan ba niya ng brain blast yung mga kalaban niya? Ganda pa nga kay Linda, hindi lang siya matalino sa pag-aaral. Kasi, matalino talaga siya. Aral siya ng matagal, gumigising siya ng maaga para nga makapagtrabaho. Grind nga lang siya ng grind na akala mo, idol niya si Kobe na may Mamba mentality eh. So yun na nga basically, ang magiging main na kalaban nga ni Linda ay si Nancy nga mismo. Siyempre kahit nga hindi naman tunay na anak nga itong si Nancy, sasabihin pa rin niya, nauna ako dito eh. Ako na yung nakuha since bata pa lang eh. Kumbaga si Nancy yung typical na kontrabida na gusto lang lagi makapag-awi sa bida eh. Kaya nga dahil dito, mahihirapan nga si Linda sa buhay niya kasi nga lagi siyang sinasabutahin nga ni Nancy na itong si Nancy naman, lagi siyang pa-inosente. Yun yung tipong akala mo inosente tapos sobrang close kay Lord tapos nananakal naman pala ng stepdaughter niya. Masama pa nga dito, since itong si Nancy lumaki nga siya doon sa tunay ng magulang nga ni Linda, siya nga yung mas pinapanigan nila. Kasi syempre, siya na yung lumaking anak nila eh. Pagka kahit si Linda yung tunay nilang kadugo, mas marami na silang pinagsamahan kay Nancy, kahit nga masama yung ugali niya. Kasi malay ba nila kung mabait tong si Linda, diba? Ngayon lang sila nagkita after 18 years eh. Dag mo pang yung tunay na mga magulang nga ni Linda, mga mata pobre, so alam mo yun, ayaw din talaga nila kay Linda kasi nga, laki nga siya sa hirap. O, yung mga teleserye talaga yung sumisira sa image ng mga mayayaman eh. Tignan mo, ginagawa nila silang mga mata pobre. Pero ayun nga, despite ng lahat ng nararanasan ng problema nga ni Linda sa buhay niya, nagawa niyang manalo nga sa buhay. Siyempre, nakascore ng 179 eh. Talaga magiging successful yan. Natunayan nga niyang hindi nga kailangan ng pera para mag-succeed ka nga sa buhay. Alam mo yon, dapat lang talagang ikalat natin yung pangalan ni Linda Walker eh. Nakakatuwa pa nga sa kwento nito. Imbes na makapag-ayos nga itong si Linda sa tunay nga niyang pamilya, nakunin nga niya yung loob nila, ang ginawa niya, bumukod na nga lang siya. Pinili nga niyang humiwalay or maging independent kaysa may pamilya nga siya, pero minamaliit naman siya.
Personally, mas gusto ko nga yung ending na yan kaysa sa nagkaayos sila. Alam mo yon, ang corny ng magkakabate, kahit ang dami nyo ng pinagdaan ng mga problema, na alam mo yon, kung sa simula magkaaway kayo, hanggang dulo dapat magkaaway pa rin kayo. Sabi nga ni EJ Power, di ba? Ang unang magiging mabait ay siyang matatalo. Yun na nga, naging independent nga itong si Linda, nagsumikap siya, and eventually, naging successful nga siya sa buhay. Tama na nga siya, and nilayo nga niya yung sarili niya sa tunay nga niyang pamilya. Alam niyo kung ano yung lesson dito? Basically, yung value nga niya bilang individual, hindi nga lang niya na-achieve or nakuha dahil lang sa pera ng pamilya niya. Nga, nakuha niya yon dahil nga sa pagsusumikap niya and syempre, sa pag-aaral nga ng mabuti. Ha? Good message naman. Diba, parang ganyan lang yung argument na diploma o diskarte. Kailangan, parehas meron ka and ayun nga yung meron si Linda. Una, may diploma na nga siya, nag-aral siya, at at the same time, may diskarte siya kasi nga, ginagawa niya lahat para maging successful eh. Sigurado nagtataka kayo kung ano nga ba yung ending ng series, na yung ending nga nito, sobrang ang lakas makateleserye. Sobrang yaman and powerful nga ni Linda, nakuha nga niya yung kumpanya ng mayaman nga niyang pamilya. Hindi ko sure kung naghirap ba sila or whatsoever, pero basta, nakuha niya yung kumpanya nilang nagpapayaman nga sa kanila. Yung sinasabi ko na sa dulo, yung mahirap na naging mayaman, babawi yan palagi eh. Tapos ito nga ang bida, papahirapan nga niya yung mga nang-api sa kanya, mentally and financially, hanggang sa makuha nga niya lahat. Mga ganitong klaseng teleserye, laging yung mayaman, biglang nababankrupt, naghihirap, ganun. Alam mo yun, ilang beses na nating napanood yan eh. Ganitong klaseng storya, kakabahan pati GMA and ABS-CBN kasi bakit hindi nila ito naisip? Ngayon na nga, wala nang power nga yung tunay nga niyang pamilya, naghirap na nga sila. Ngayon, siya na nga yung nasa taas, si Linda na yung nasa taas, tapos yung pamilya nga niyang mga mapang-ape, sila na yung nasa laylayan. Sabi nga dito sa article kung saan ko nga nalaman yung story nitong Linda Walker, she does not inherit a throne. She goes out and buys the kingdom. God damn, bars! Sa totoo lang din, mas maganda naman din talaga yun eh. Best na minana nga lang niya, pinaghirapan talaga niya kung ano yung meron nga siya sa dulo. Alam mo yun, at least walang sumbatan, walang doubt na magiging successful talaga siya with or without yung mga connections na meron nga siya. Yung iba nga dyan, hindi matanggap sa trabaho nang walang baker, puro baker. Alam mo yun, hindi lang pala pinaghirapan ni Linda kung ano yung meron siya eh. Talagang dinemolish and inagaw nga niya doon sa mga nangbuli sa kanya. So ayun lang naman yung kwento ni Linda Walker. Wonder tuwang-tuwa yung mga Filipino sa kwento nito, lalong-lalo na nga yung mga nanay. Alam mo yun, nasa dugo na natin yung mahilig sa mga teleserye tropes eh. Yung mga rags to riches, yung mga epic comeback, yung mga ganyan. Siguro dahil inapi din tayo mga Filipino, so alam mo yun, tayo innately gusto nating makaganti or makabawi or maging successful din sa buhay. Okay, napanood nyo ba yung series? I-comment nyo na lang kung ano masasabi nyo nga kay Linda Walker and kung mas maganda ba kung nakascore siya ng 180. Yun lang. Thank you.